Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, ang ituturo ko sa inyo ay maiwasan na malito sa paggawa ng mensahe sa English. Okay? Para hindi po nagkakamali, syempre. So, dito po muna tayo sa ating halimbawa. Kilala kita sa English ay I know you. Okay? Itong salitang kilala, yan po ang aksyon sa ating mensahe. Kung may magtatanong dyan, paano naging aksyon, hindi naman gumagalaw? Opo, aksyon pa rin yan. Kasi ang aksyon sa English, may dalawang uri yan. May gumagalaw at hindi gumagalaw. Okay? Yung isa, nagpapakita ng paggalaw. Yung isa, ipinapaalam kung anong estado nung ating pinag-uusapan. At ito na nga yun, yung kilala. Ipinapaalam kung anong estado ng ating pinag-uusapan. At sinasabi nga dito, kilala mo yung tao. Okay? Ngayon, kapag nag-aaral tayo ng English grammar, ang aksyon sa English grammar ay tinatawag na verb. Okay? Kaya itong kilala, ang itatawag natin dyan ay verb. Okay? Itong kita, ito kasing kita, pinagsama yung pinag-uusapan at object. O ibig ko sabihin sa object kung sinong pinupunto ng ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin ay itong I. Tapos yung you, yan yung pinupunto ng ating pinag-uusapan. Kapag pinagsama natin yan, nagiging kita. Okay? Kaya dito sa kita, nandyan na yung pinag-uusapan, nandyan na rin yung pinupunto ng pinag-uusapan. Okay? Ngayon po na alam nyo na kung alin dito ang verb at alin dito ang subject at object, ngayon, isalin natin sa English. Itong kilala, no. Okay? Sa English, no. Tapos itong kita, I at you. Okay? Bali, tama po ang pagkakasalin sa English nitong kilala kita. Tama yan. Okay? Dito naman tayo sa isa pang Tagalog na mensahe na dapat natin isalin sa English. Itong kinikilala kita. Okay? Itong kinikilala kita, kapag isasalin natin sa English, kalimitan doon sa mga baguhan, ang ginagawa ay ganito. I am knowing you. Kung saan ay mali. Okay? Alam ko yung nasa isip nila kasi yung kinikilala, yan ay, ang ibig sabihin yan ay yung action ay nagaganap. Ay nagaganap ngayon o noong panahong iyon. Yun ang gusto mong iparating. At kapag in-English mo nga yung kinikilala, ang nasa isip mo lagi ay yung no, lalagyan mo lang ng ing. Kasi pag yung verb natin ay nilagyan mo ng ing, na ipaparating natin na yung action ay nagaganap ngayon o noong panahong iyon, 'di ba? Ganun po ang tema ng ang laging naiisip natin. Pero mali po 'yan. Okay? Itong I am knowing you, mali po 'yan. At yan po ang dapat natin malaman kung bakit. At dapat malaman din natin kung ano ba talaga ang katumbas ng kinikilala kita. So, sana samahan nyo ako, tapusin natin para malaman nyo kung ano ang tama sa mali. Okay, sa ating leksyon. Kasi pag natutunan nyo to, hindi na kayo magiging malituhin masyado sa English. Okay? Okay po, dito po tayo sa tinatawag na verb. Bali, ang verb po sa Tagalog ay aksyon na salita. Okay, yung kapapaliwanag ko lang kanina. Ang halimbawa po ng verb ay ito, walk. I walk every day. Naglalakad ako araw-araw. She is strong. Yung is dito, yan ay verb din, action din. Pero sinasabi natin, hindi yung paggalaw, kundi yung estado noong pinag-uusapan natin. Kaya, ibig sabihin yan, may dalawang klase ang verb o aksyon na salita. Maaaring dynamic,
nagpapakita ng galaw, at stative, ipinapaalam ang estado ng ating pinag-uusapan. Okay, yung stative dito, yung stative verb na tinatawag dito ay itong is. Itong dynamic verb dito, ang tinatawag dito sa ating mensahe ay itong walk. Okay? Ito pa po yung ibang halimbawa ng dynamic verbs na tinatawag. Okay? Itong walk, drive, eat, read, jump. Kung mapapansin nyo, lahat ay gumagalaw yan. Okay? Pag sinabing walk, nakikita mong lumalakad. Pag drive, nakikita mong nagmamaneho. Okay? Dito naman sa stative verbs na sinasabi kong ipinapaalam yung estado o condition ng ating pinag-usapan, kalimitan, ito po yung mga verb na ginagamit natin o aksyon na salita na ginagamit natin. Have, itong have, love, is, are, was, were, be, o kaya like. Okay? Hindi siya nakikitaan ng paggalaw ng literal. Alam nyo naman yon, di ba? Di ba? Yung love nararamdaman. Yung have, makikita mo, ang ipinapaalam niyan ay pagmamay-ari kung anong meron ka. Have, I have a car. O I have a car. Diba? Meron akong sasakyan, parang ganun. Okay? So, may kitandaan po yung dynamic verbs at stative verbs. So, palalalimin ko pa po ang inyong kaalaman patungkol sa dynamic verbs at stative verbs para hindi kayo malito kasi napakarami nga pong nalilito dyan. So, gawin nating detalyado ang pagtuturo. Ang dynamic verbs, yan po yung action na gumagalaw. At alam nyo na, di ba po ba? Yung tumatakbo, nagsusulat, kumakain, nagbabasa, okay? Tumatalon, okay? Pero, meron din po kasing iba't ibang sitwasyon ang dynamic verbs. Maaari po ding masabi nyo na sa sandaling iyon o sa panahong iyon ay ginagawa niya yung aksyon o pinoproseso niya yung aksyon sa sandaling iyon. Kapag ganun po ang sitwasyon, kalimitan yung ating aksyon ay gumagamit tayo ng ing. Ito, katulad nito, running. 'Di ba ang original na forma ng aksyon natin ng pagtakbo ay run. Ito lang, R-U-N. Pero dito nagkaroon na ng N-I-N-G, nilagyan natin. Nagdagdag tayo. Yan ay ginagawa natin para masabi natin na o para maipaalam natin na yung aksyon ay nangyayari ngayon o nangyayari noong panahong iyon. Okay? Yan ang dynamic verbs. Okay? So, kapag may ing sa huli, ibig sabihin, ang aksyon ay nangyayari ngayon o nangyayari noong panahong iyon. Okay? So, yan yung isa pang ibig sabihin ng dynamic verbs kapag patungkol sa spelling. Okay? Kaya, basahin ko lang po ito. Ang gusto mong ipaalam ay ang paggalaw o pagproseso ng isang aksyon. Kapag gumamit tayo ng ing sa huli, kasama yung ating aksyon, ibig sabihin niyan, ipinapaalam natin na nagaganap ngayon yung aksyon. Okay? I am running. Tumatakbo ako ngayon. She is singing her favorite song. Kinakanta niya ngayon yung paborito niyang kanta. I am thinking of you. Iniisip kita ngayon. Okay, kung mapapansin nyo, lahat ng aksyon ay nagaganap sa sandaling iyon. Dito naman tayo sa tinatawag na stative verbs. So, may iba-ibang uri siya para malaman nyo yung stative verbs. Ang gusto mong ipaalam ay ang number 1, nararamdaman mo. Kapag gusto mong ipaalam yung nararamdaman mo, ang gamit mo doon sa action mo ay stative verbs. Katulad nito, I feel happy. Yan, naipapaalam mo na masaya ka gamit ang feel na aksyon na salita. Itong it is soap, itong is ginamit natin na aksyon na salita para maipaalam yung nararamdaman natin pagkahawak doon sa isang bagay. Malambot daw, it is soap. Malambot ito. Tapos, isa pang senyalis ay ipaalam. Ang gusto mong ipaalam ay ang nakikita mo, kung anong nakikita mo doon sa tao. You are beautiful, ikaw ay maganda. O kaya, he is healthy, ikaw ay malusog. Tapos, maaari din pong ang gusto mong ipaalam ay ang panlasa mo. It tastes good. Masarap ito.
O kaya ito, number 4. Gusto mong sabihin yung opinion mo dun sa tao. He is helpful. Siya ay matulungin. O kaya itong number 5. Kung anong meron yung tao o yung bagay na ating pinag-uusapan. I have a phone o I have a phone. Meron akong phone. Okay? O kaya itong number 6. Para masabi natin yung sukat o bigat. It measures 1 meter. Sumusukat ito ng 1 metro. O kaya sa bigat naman, it weighs 3 kilos. Okay? Ang bigat nito ay nasa 3 kilo. Okay? Lahat pong iyan, nakasasabi ko lang, yan yung senyales na gumagamit tayo ng stative verbs. Okay? Makikitandaan na po kasi yan lang po ang paraan para ma-determine nyo kung alin ang stative verbs. Okay? Para mabilis nyo ma-determine o ma-identify ang stative verbs. Okay? Okay. Ito pong dynamic verbs natin at stative verbs dito ay gagamitin natin bilang verb sa ating mensahe. Diba? Kanina ko pa itinuturo sa inyo. Pareha silang verb. Ginamit sila bilang verb sa ating mensahe o action sa ating mensahe. So, meron po silang iba't ibang pag-i-spelling o pagpoporma. Depende yan kung naka-present tense ba, naka-past tense o past participle. Okay po. Dito po muna tayo sa kapag ang dynamic verbs o stative verbs ay naka-present tense. Okay? Ang pagpoporma po sa kanila pag naka-present tense ay yung ating action ay ganitong spelling, it o kaya its, may S. Pag singular, nilalagyan natin ng S. Kasi di ba yung she, singular yan, ibig sabihin siya. Isang tao lang, kaya its. Pag maramihan yung ating pinag-uusapan, katulad nitong they, sila, yung it natin walang S. Okay? Para sa dynamic verbs. Ganon din sa stative verbs. She loves o kaya they love. Okay? May kitandaan po yan na ganyan yung pag-i-spelling ng ating dynamic verb at stative verbs kapag naka-present tense. Kapag naka-past tense, ibig nga pala sabihin ng present tense, ipinapaalam natin kung anong action ngayon. O kaya kung anong katotohanan ngayon, o kaya kung anong habit niya o kinaugalian niya ngayong panahong ito. Yun lang ibig sabihin ng present tense. Dito naman sa past tense, pangyayari ng action sa nakaraan. Tapos na yung action. Nakaraan na. Kaya ganito na ang spelling. She ate. Itong ate, ibig sabihin, yung nakakain ka na. Tapos ka nang kumain. Okay? She ate, they ate. Ganyan. Ganyan ang tamang spelling. Okay? Ng ating dynamic verbs. At alam nyo namang dynamic verbs yan kasi, di ba, pag kumakain, talagang kita mo, ngumunguya. Gumagalaw ang kamay. 'Di ba? Sa paggawa ng action na 'yan. Dito naman sa stative verb, she knew, they knew. Ibig sabihin, nalaman na noong tao o nalaman na nila. 'Yun ang ibig sabihin. Itong loves o kaya love, stative verbs din kasi nararamdaman 'yan. Ito namang knew sa mental, sa isip, nagpoproseso, 'di ba? Itong past participle, ganito naman. She has eaten. Eaten naman, nagkaroon na ng en. Okay? Pag naka-past participle yung action na salita natin na kabilang sa dynamic verbs. Tapos meron ng kasamang has. She has eaten, they have eaten. Pagdating naman sa stative verbs, ganun din, may has at have na rin. She has known, they have known. Has, ang gagamitin natin pag singular yung ating pinag-usapan o isang tao lang ang pinag-usapan. Pag maramihan, have naman. Okay? They have known. She has known. Kung mapapansin nyo, halos parehas sila ng pag-i-spelling. Di ba po ba? Gumagamit ng S at walang S. Tapos yung ating past tense, may kanya-kanya silang forma sa pag-i-spell nila kapag naka-past tense o nangyari sa nakaraan. Di ba? Ganyan. Parehas lang sila ng tema. Dito sa susunod, dito na dadating yung kung saan ay
kailangan nyo malaman talaga. Kasi doon na talaga natin malalaman kung para sa stative verbs yung gagawin natin o hindi. Okay? So, may kitandaan, itong present tense, past tense, past participle, halos parehas ng pag-i-spell o pagpoporma ang dynamic verbs at stative verbs. Yun lang ang gusto kong ipaalam sa inyo dito. Ha? Okay, dito na po tayo sa topic natin kung saan makikita nyo na ang kaibahan ng stative verb at saka ng dynamic verbs. Okay? Kapag gagamit tayo ng tinatawag na present participle, ibig sabihin ng present participle ay, yun nga, gusto nating magpakita ng galaw. Okay? Gusto nating magpakita ng pagproseso sa sandaling ito o noong panahong iyon. Kung saan yung spelling ng ating aksyon na salita ay nilalagyan ng ing. Diyan natin malalaman kung ano ba ang pagkakaiba ng dynamic verbs at ng stative verbs patungkol dito sa present participle. Okay? Dito po muna tayo sa dynamic verbs kung saan ay magdadagdag tayo ng ing sa dulo sa ating aksyon na salita. Ibig sabihin niyan, kapag ang dynamic verbs ay may ing sa dulo, ito, ang galaw o proseso ng aksyon ay nangyayari o nakaprogreso. So, makikitandaan na yan. Kaya kapag kayo ay gagawa ng mensahe sa English, tas gumamit kayo ng ing, ang inyong ibinibigay na ideya ay yung aksyon nyo ay nangyayari sa sandaling ito o noong panahong iyon. Okay? Halimbawa, they are playing. Ibig sabihin yan, sila ay naglalaro sa sandaling ito o ngayong araw na ito. Okay? So, ang verb natin dito, kung saan ay isang dynamic verb, may ing sa dulo. Okay? Okay. Dito naman po tayo sa tinatawag na stative verb. Itong stative verb, kapag may ing sa dulo, ginagamit po natin yan bilang gerund o gerund phrase. Ang gerund po ay maaaring maging isang subject, subject noun o object noun. Ibig sabihin, yung aksyon na salita natin, gagamitin natin bilang pinag-uusapan. At yun nga po yung subject noun. O kaya, gagamitin natin bilang pinupunto ng ating pinag-uusapan. Yun yung tinatawag na object noun. So, ang ibig sabihin lang yan, yung ating stative verb, hindi na ginagamit bilang isang aksyon, kundi iba na ang gamit. At yun nga ay gerund o gerund phrase. At ito po yung halimbawa. Yan, ito po. Thinking of you makes me feel so happy. Ang pagkakagamit po natin dito sa ating stative verb na thinking ay ginamit natin bilang pinag-uusapan at hindi na isang aksyon. Kasi dito po sa dynamic verb, itong playing ginamit natin bilang isang aksyon. Okay? Sa ating mensahe. Dito naman, ang thinking dito ginamit natin bilang pinag-uusapan. Ang pag-iisip sa'yo ay nakakagalak sa akin. Thinking of you makes me feel happy. Okay? So, kung mapapansin nyo, ang stative verb, pag nilagyan nyo ng ing sa dulo, ang nagiging gamit niya na ay isang gerund o gerund phrase. Okay? Ibig sabihin yan, ginamit natin yung stative verb na may ing sa dulo bilang pinag-uusapan, subject, ito, thinking of you, o kaya object, yung pinupunto ng ating pinag-uusapan. Ito po yung halimbawa. I love thinking of you. Ang subject natin dito ay itong I. Ang ating verb ay love. Itong thinking of you, yan yung object, yung pinupunto ng ating pinag-uusapan. Okay? I love thinking of you. Gusto ko ang pag-iisip sa'yo. Yun. Okay? So, makikitanda na lang po. Okay? Na kapag gumamit tayo ng present participle para sa dynamic verb, ang dynamic verb ay ginagamit pa rin verb o aksyon na ang ibig sabihin sa sandaling ito o nung panahong iyon ay nangyayari o nagaganap. Samantala sa stative verb, pag may ing sa dulo, hindi na verb ang gamit niya, kundi isang gerund o gerund phrase. O ibig sabihin, siya na yung pinag-uusapan natin o yung pinupunto ng ating pinag-uusapan. Yung object noun. Okay?
Kaya naman dito sa ating halimbawa, kung gusto mong gawing action ang ating stative verb, dapat hindi naka-present participle ang tense. Ibig sabihin, walang ing na ginagamit ang ating verb sa ating mensahe. Katulad nito, he loves you. Itong loves na isang stative verb, walang ing sa dulo, ginamit natin siya bilang isang aksyon. At ang ibig sabihin ng he loves you ay minamahal ka niya o kaya mahal ka niya. Okay? Kaya naman, kung makakakita kayo ng ganitong halimbawa ng mensahe, he is loving you, kung saan ang love ay isang stative verb, tas nilagyan ng ing sa dulo, tapos ginamit natin bilang isang aksyon, mali po yan. At alam nyo na ang dahilan, di ba? So, yan ang gusto kong ipakita sa inyo kung bakit ang stative verb ay maling gamitin bilang isang verb o aksyon na salita kapag may ing sa dulo. Kasi dapat gamitin siya bilang isang subject o object noun. 'Di ba? Yung kabibigay ko lang sa inyo. Para tama ang inyong paggamit sa stative verb na may ing sa dulo. Kaya he is loving you, mali. Okay? Okay. Okay po, nagbigay po ako ng konting listahan dito ng verbs na ang gamit ay pang-stative verbs lang. Okay? At tatandaan nyo, huwag nyo lalagyan ng ing sa dulo kasi yung gamit ng ating stative verbs, mababago na, hindi na aksyon, kundi subject o object na. Di ba po ba? So, ito po yon yung mga verbs na ang gamit ay pang-stative verbs lang. Okay? Ibig sabihin yan, kung gusto nating gamitin itong mga salitang ito bilang isang aksyon, ganito lang ang spelling dapat. Okay? Okay? Kasama na doon sa yung itinuro ko sa inyo kanina, yung present tense, past tense, past participle. Yun, maaari natin gamitin po ito. Okay? Itong am, is, are, was, were, love, know, like, hate, agree, understand, want, dislike, sound, adore, etc. Pag nilagyan nyo yan ng ing sa dulo, iba na po ang gamit niyan. Hindi na aksyon, kundi subject o object. O yung tinatawag na gerund o gerund phrase. Okay? May kitandaan na po yan kasi ang dami nagkakamali dyan. Okay, sa English po, sa pag-aaral ng English, hindi po lahat ay ganon ang batas. Pag stative verb, stative verb. Pag dynamic verb, dynamic verb. Meron din tinatawag na exception. Yung maaari po nating gamitin sa paraan na hindi umaayon sa batas. Parang ganun po. Tingnan nyo. Verbs na maaaring gamiting stative o dynamic. Meron palang ganyan. Yan ang dapat nyong tatandaan. Katulad nitong has o have. Yung tamang paggamit nila. She has a pencil. Kung mapapansin nyo, ang ating binibigay na ideya dito ay kung anong meron yung tao. At kapag ganun, ang ideya, ibig sabihin naka-stative verb yung ating has. 'Di ba? Yung pinatatanda ko sa inyo kanina. Kaya ibig sabihin nito, itong has dito sa she has a pencil, yan ay naka-stative verb. Samantala dito sa she is having o having dinner, itong having dito, ginagamit naman natin bilang isang aksyon. Okay? Kasi ang ibig sabihin naman ng having dito ay kumakain. Okay? So yan ang gusto kong ipaintindi sa inyo. Meron ding verbs na maaaring gamitin stative o dynamic. Kaya kung merong nag-iisip dyan na, sir, dapat mali po yan kasi dapat yan ay subject o object. Katulad ng katuturo nyo lang. Oo, may itinuro akong ganyan, pero meron din ako itinuturo ngayon kung saan ay meron ding verb na maaaring gamiting stative o dynamic. Okay po? At makikipansin nga pala po doon sa kung gusto nyo yung inyong verb ay gagamitan nyo ng present participle o may ing sa dulo, kalimitan po, yan po ay laging may kasamang mga auxiliary verbs. Yung auxiliary verbs na sinasabi ko ay ito, is, are, was, were, o kaya am, o kaya itong has been, have been, had been. Okay? Ito pong mga ito ay auxiliary verbs na dapat laging kasama ng verb natin na may ing sa dulo.
Okay? Katulad to, is having, are having, has been having. Yan. Kasi pag hindi nyo lalagyan nito yan, hindi nyo lalagyan ng auxiliary verb, hindi natin sasama ng auxiliary verb itong ating action na may ing sa dulo, mali na kayo. Okay? Kaya ito, she is having dinner. Kaya tinan nyo may is. Nilagyan ko. Kasi yan yung tamang pattern sa pagpoporma ng action na may ing sa dulo na ginamit natin bilang verb. Okay? Makikitandaan na rin po itong mga verbs na maaaring gamiting stative at dynamic. Katulad nito, has o have. Diba? Ito ay stative verb. Tapos pwede rin natin gamiting dynamic. Pag ginamit natin dynamic, kalimitan, nilalagyan natin ng ing sa dulo na may kasamang auxiliary. Okay? Itong see na stative, naging seeing. Hear, naging hearing. Measure, naging measuring. Weigh, naging weighing. Think, naging thinking. Taste, naging tasting. Consider, naging considering. Okay? Marami pa po yan. So, makikihanap na rin po yung ibang listahan, okay? Kung meron man kayong makita, okay? Itatype nyo lang, stative verb at saka dynamic verb list sa Google, okay? Okay, ito yung maraming nalilito, yung temporary behavior na kung saan po ba yan, kung saan kabilang sa dynamic ba o stative. Itong temporary behavior o pansamantalang pag-uugali, yan po ay kabilang sa dynamic. Kalimitan, kapag ang pinag-usapan natin ay pansamantalang pag-uugali, gumagamit tayo ng being. Ito po yung halimbawa. Itong stative verb natin na halimbawa para magbigay ng opinion sa tao. She is a quiet person. Siya ay tahimik na tao. Pag ginawa po nating dynamic itong is, gagawin nating dynamic. Kunwari, pansamantala, siya ay tahimik na tao, pero ngayon, siya ay maingay. Pansamantala lang naman na maingay siya ngayong oras na ito. Ganito ang mangyayari. She is being noisy. Kung ang gusto nyo yung ganon, ang gawin yung ibig sabihin na pansamantala lang na ngayon ay siya ay maingay, o ganun ang kanyang pag-uugali, gagamit tayo ng being. She is being noisy. Siya ay pansamantalang maingay ngayon. Yan ang ibig sabihin. Okay? So, ang temporary behavior ay ginagamitan natin ng salitang being. Okay? Katulad dito sa ating halimbawa. Makikitandaan po para hindi kayo malito. Kaya ngayon, alam nyo na ibig sabihin ng being kung saan ginagamit. Okay? Pang dynamic verb. Na ibig sabihin, pansamantalang pag-uugali. Pero pwede rin po natin to gamitin sa bagay, hindi lang sa tao. Okay? Kunwari sa machine, sa makina, 'di ba? Kunwari noisy yung makina. Kunwari tahimik yung makina, biglang naging noisy, 'di ba? Babasahin ko na lang po ito pero napaka-importante po. Kaya makikitandaan. Maaari ba ang original na dynamic verb ay gamiting stative verb? Ang sagot, hindi. Dahil nabibigyan pansin pa rin ang paggalaw ng isang aksyon. Halimbawa, I walk. Okay? So, hindi mo pwedeng gawing stative verb tong walk para magbigay opinion. Okay? Kasi napapansin pa rin natin yung kanyang paggalaw, yung walk. Pag sinabing walk, lakad, nabibigyan pa rin pansin yung paggalaw. Tapos, maaari ba ang original na stative verb maging dynamic verb? Opo, yung kapapakita ko pa lang sa inyo, di ba? Maaari po basta may patungkol na ito sa paggalaw o pagproseso. Ibig sabihin yan, yung ating stative verb, katulad nitong think, ay ginamit natin kung saan ay nagbibigay ng ideya na nagproproseso siya. Ibig sabihin ng proproseso, may pagbabago, may paggalaw. Kaya nagiging dynamic. Katulad nito, think, pag nilagyan mo ng ing, magiging thinking. Pag inilagay natin sa mensahe, she is thinking, siya ay nag-iisip. Kung mapapansin nyo, sa salitang nag-iisip,
may nangyayaring proseso. 'Di ba? Yung prosesong yun yung senyales na naka-dynamic na yung ating stative verb na think. Okay? Ngayon, sagutan na natin yung ating unang tanong sa pinakaunang slide natin. Kilala kita, I know you. Kinikilala kita, ano sa English? Ito po ang tama sa English. I am getting to know you. Kung mapapansin nyo, yung know dito ay ginawa nating infinitive phrase, itong to know you. Ginawa natin siyang pinupunto ng ating pinag-uusapan ng object. Hindi isang verb. Kasi pag ginawa natin tong knowing para gawing isang aksyon, para gamitin bilang isang aksyon, mali yun, di ba? Kasi ang know nga ay isang stative. Okay? Pwede siyang gawin o gamitin sa ibang paraan bilang object o subject, hindi verb pag may ing sa dulo. Kaya naman, kailangan natin mag-isip ng dynamic verb na tutulong doon sa know para masabi natin yung salitang kinikilala. Kaya ito ang nangyari. I am getting to know you. Itong getting, tumutulong doon sa know na salita para makabuo sa Tagalog ng ganito, kinikilala. Okay? So, I am getting to know you. Ang dynamic verb dyan ay itong getting. Itong to know you, yan ay infinitive phrase. Kaya infinitive phrase ang tawag ko, gumamit tayo ng to at grupo ng mga salita. Ito yon, yung to, tapos yung know you, yan yung grupo ng mga salita. Okay? So ngayon, alam nyo na. Okay? Ang tamang sagot. Maraming salamat po sa mga nanood, mga tumapos ng ating leksyon. Sana marami po kayong natutunan. Salamat po sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share para tulungan ng ating channel at para makita rin po ng iba na gustong matuto mag-English. Maraming salamat po talaga. Salamat sa tiwala. Kila Hot Papi, maraming salamat po. At sa inyong lahat dyan, good day po muli sa inyong lahat.